Ito pong si Cayetano ay nagbigay po ng, babala 'no, dito sa mga 18 Marines, 'yan. Ayon po kay Cayetano, "We are likely grateful to you and the 18 soldiers for appearing before the Blue Ribbon Committee on June 4, 2026. Ah, we must clarify however that the hearing purportedly set to June 8, 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia Cayetano as committee chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta, subcommittee chairperson." Yan. So nililinaw po ni Cayetano sa 18 Marines na hindi po otorisado yung pagko-conduct ng hearing nito ni Erwin Tulfo sa Lunes, bukas. Okay. Nagbigay din siya ng babala dito sa 18 Marines. Sabi niya sa 18 Marines, "We therefore urge all concerned to exercise prudence and to verify the source and authority of any invitation purporting to compel their appearance. No person summoned to testify should face threat or intimidation, whatever the committee's eventual findings may be." Ayan po, so wina-warningan po niya itong 18 Marines kasi po may banta na si Erwin Tulfo, eh. Hindi po magiging parehas 'yan. Pina-a-attend kayo niyan para ma-contempt kayo. Bakit? Eto banta ni Tulfo, sabi ni Tulfo, ayan, "Magsasampa ng reklamong libel at cyber libel sina Vicente Sotto at Senator Erwin Tulfo laban sa 18 dating driver bodyguard ni ako Bicol Representative Saldico." Ayaw na po nilang ipatawag na 18 ex-Marines, eh. Dating bodyguard driver na lang. Eh, dati rin naman po silang Marines, ah. Okey. So, ibig sabihin mga kapatid, idedemanda mo tapos iimbitahin mo. May balak ka niyan. O wala na, alam niyo po, mas madali pong magpakulong sa pamamagitan ng libel ng contempt. Tignan niyo po yung mga diskaya. Ngayon pa lang lumabas yung warrant of arrest, eh, pero matagal na sila nakakulong. Kaya yan, trap yan ni Erwin Tulfo. Ipapa-contempt kayo niyan. Yan yung warning hindi sa'min galing yan, warning yan ni Cayetano. Mahirap po, lalo na po ganyan yung ugali ni Erwin Tulfo. Ano po yung ganyan yung ugali? Eh, biglang magagalit, eh. Biglang sasabihin na na kukuwelyohan at dadamputin. Kapwa niya senador yun, sa Senado. Eh, ano na lang kayong 18 Marines 'pag tinopak. Ayon nga kay Cayetano, hindi normal ang pag-iisip ni Erwin Tulfo. Oh, tignan niyo, kung yung kapwa niya senador puwede niyang sabihan na kukuwelyohan, bibitbitin palabas, na parang mga aso lang na alam mo yun, aso lang na, dadamputin. Ang point ko lang diyan, ano ang sino magtitiyak ng kaligtasan ng mga 18 Marines kung si Erwin Tulfo ang kakaharap niya? Tandaan niyo siya po yung nagsabi ng, "We must bend the law." Hindi po karapat-dapat na, alam niyo, mas malala pa 'tong sinasabi ni Tulfo kaysa sa mga post sa FB ni Kiko Barsaga. Hindi sapat, Erwin, na humingi ka ng tawad. Alam mo, para masabi na ikaw ay talagang nagsisisi, dapat nakakadalawa ka ng masamang salita. Yung una, yung bend the law. We must bend the law. Never. Hindi karapat-dapat sa isang senador na nagsasabi na we must bend the law.
pero sinabi mo 'yan, oh. Kaya karapat-dapat ka na matanggal bilang senador. Tapos ngayon kukuwelyohan mo kapwa mo senador. Kung totoo yung nagsisisi ka sa sinabi mo, dapat mag-resign ka na bilang senador kasi sabi mo nga hindi karapat-dapat yung mga sinabi mo. Hindi pala karapat-dapat, eh, mag-resign ka na sa Senado. Oh, mas malala pa kay Kiko Barsaga 'yan, kay Kiko Barsaga pos-pos lang sa ano 'yan, para po maibangon yung dignidad. Tingnan niyo po, sabi kayo ng sabi kaya kayo nag-walkout, kaya ayaw niyo sa kaila Cayetano kasi sila nagpapababa ng dignidad. Eh, panay Bible verse yung nasa bibig nun ni Cayetano, eh. Panay mga articles ng, saligang batas yung binabanggit, eh. Ikaw panay mura ka, nakailang, what the F ka na. What the F mo yung mga China, oh. 'Di ba pati yung China winat the F niyan? Anong uri ng senador ka? Kung mapagpatol lang yung China, putya minurat sila ng ano, ng senador. Hindi lang tayo mapatulan ng China kasi magmumukha silang bully. Pero sa tingin niyo palalagpasin ng China 'pag may nagmura sa kanilang senador ng Amerika? Malamang hindi. Kasi hindi sila magmumukhang bully 'pag, Amerika ang, binanata nila. Kaya yung ginawa mo na 'yan, hindi po sapat ang pagso-sorry diyan. Dapat diyan nagre-resign ka na dahil hindi ka bagay maging senador. Hmm. Biruin niyo, tignan niyo kung gaano meron ba mga media na magsasabi niyan na mag-resign na si Tulfo. Yung media natin, kahit Bible verse yung binabanggit lagi ni Cayetano, nagagawa pa nilang sabihan na, "Wag kang banggit ng banggit ng, ano, ng, Bible verse dahil demonyo ka." 'Di ba? Okey. Alam niyo, eto po, pare-pareho po silang, nagsasabi na magbati-bati na tayo, tigilan na natin yung pagkakawatak-watak. Lagi po sila nagsasabi, lahat sila, lahat ng, iba't ibang grupo sa Senado. Pero sino lang po yung nag-offer talaga ng totoo? Si Cayetano sabi niya, "Win, mag-usap tayo. Meron akong nakikitang solusyon." Oh, ano reaksyon ni Win Gatchalian? Diyan po napapakita kung sino yung tunay na gustong mabuo yung Senado at gusto yung kapangyarihan lang. Hanggang ngayon hindi sinasagot ni Win Gatchalian yung, hamon na yun ni Cayetano. Pero iba yung sinagot niya. Ang sinagot ni Win Gatchalian, ito ang sinagot niya, yung pong sinabi na eto po, sabi ni Gatchalian, pakinggan na nga natin. Of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines. Yung associate, of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines. Yung association ng mga law school deans, of course, yung mga former Senate President, nagsalita rin sila. So, sa akin, no, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Of course, we respect the opinion of Senator Legarda. Yan, kasi sabi ni Legarda, ang sabi ni Legarda hindi naman siya nagbibitaw na ano 'di ba, na Senate pro tempore. Para magkaroon ng eleksyon para sa Senate pro tempore, 13 ang kinakailangan, ayon sa saligang batas.
Eto po ang problema, eh, kahit na po sinong opinyon, kaya nga sabi mo opinyon, eh. Yung opinyon, Win-Gatchal yan ang problema niyong mga non-lawyer. Ako hindi ko po sinasabing lawyer ako, pero basic po yan, eh. Lahat ng opinyon talo po yan ng konstitusyon ng Pilipinas. Ang linaw po sa konstitusyon ng Pilipinas na ang kinakailangan mo para magkaroon ng quorum, majority ng senador. Ilan ba ang senador ng Pilipinas ngayon? 24. Paano magiging majority yung 12? Opinyon lang yan ng kung sino-sinong kakampi niyo. Opinyon lang yan at may mga kumukontra diyan. IBP po ay samahan po ng mga, lahat po ng mga lawyer sa buong Pilipinas. Eh, bakit kumukontra yung mga ibang lawyer? Ang daming lawyer yung kumukontra sa pananaw ng nagsulat ng IBC na yan. Opinyon lang niyo lang yan. Opinyon lang yan ng mga anti-Duterte. Ikaw naman nakikinig, hindi ka naman abogado. Walang mas mabigat na opinyon. Anong mas mabigat na opinyon ang pinagsasabi mo? Sabi nga, lahat ng abogado, kung tatlo ang abogado, titignan nila yung isang sitwasyon, may tatlong interpretasyon o may tatlong opinyon ang tatlong abogado. Hindi po pabigatan niya ng abogado. Hindi po pabigatan niya ng nagbigay ng opinyon. Yan po, okay ang opinyon niyo kung umaayon sa saligang batas. Eh, puta saligang batas natin 13, eh. 13 ang, para ka magkaroon ng business, para ka magkaroon ng, official business yung Senado, 13 ang kinakailangan, 12 lang kayo. Kaya babalik tayo dun sa numero na 12. Ngayon, regardless, ikaw ang kinikilalang leader, si Cayetano yung kinikilalang leader sa kabila, anong gagawin natin? Pupuwersahin mo lang kahit wala kayong 13? Okey lang 'pag may 13 kayo suko na kaagad yung kabila, eh. Eh, wala kayong 13, inooperan ka ni Cayetano, mag-usap kayo, ayaw mo naman. Mas kinikilala mo yung opinyon ng mga ibang tao. Yang IBP na yan hindi magiging senador yang mga yan. Eh, papaano yung opinyon ng mga Pilipino? Oh, marunong din kaming magbasa. Ang nabasa namin sa saligang batas, 13 para maging legit ang inyong mga usapan. Eh, 12 lang kayo, eh. Sino may sabi na 24 ay 12 ay 22 na lang ang senador? Ikaw ba, Gatchalian, masasabi mo na 22 na lang ang legal na senador? O hindi pala, eh. Ibig mo sabihin nakulong lang hindi pa nga nahatulan si Jinggoy. Nakulong lang dahil non-bailable. Hindi pa nga nagsisimula yung trial, eh. Ibig sabihin tanggal na si Jinggoy sa roster ng pagiging senador. Yung buong buong panahon na si De Lima ay nakakulong na senador siya, ibig sabihin pekeng senador siya? Bakit sumusweldo? Kaya lahat ng katwiran niyo, katwiran lang 'yan. Kahit ba sabihin ninyong mabigat pa ang katwiran niyo. Hmm. Ngayon hindi rin naman kayo nag-session 2 araw dahil wala rin namang epekto, eh. Bumuo muna kasi kayo ng 13, ngayon lalo po kayong nakakahiya dahil baka magbaliktaran pa sa inyo dahil peke kayo, eh. O ngayon, kalimutan na po natin 'yan. Yung isang grupo gusto mag-usap kayo, ayaw niyo namang makipag-usap. Win Gatchalian, ano kinatatakot mo sa pakikipag-usap kay Cayetano? Takot ka dahil matalino si Cayetano? Yan yung problema. Hindi ka pala karapat-dapat talaga maging mamuno ng Senado dahil may kinatatakutan ka sa kuwentuhan pa lang.
Yung ginagawa ninyo sabi nga ni Cayetano, "Mag-ingat kawin." Akala niyo ba 'pag hindi kayo ganyan lang si Cayetano mag-isip? Wala ba sa tingin niyong kakayahang idemanda kayo niyan? Yan yung problema, hindi ko maintindihan. Ayan po, kitang-kita niyo po yung ambisyon. Kumukulta po sa mga utak ng tao 'pag nag-ambisyon na po sila beyond sa kanilang kakayahan. Tuwang-tuwa nga 'to, nung pina-partner kay Risa Hontiveros. Alam mo, Win, okey yan sa'min. Kayo mag-partner ni Risa Hontiveros. Bakit? Bakit okey yan sa'min? Alam mo na, kayo hindi kayo mananalo ni Risa Hontiveros. Oh, pero makakabawas kayo sa boto ni Raffy Tulfo at tsaka ni Leni Robredo. Yun lang, oh, 'di ba? Panay ambisyon ang inaatupag niyo.